positive. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother L ng Iglesia ni Cristo, 7 minutes. Unang tanong, nilatag mo yung Mika 5:2. Ano ang sabi? Nailabas o ilalabas pa lang ng Diyos? Na ilabas or Mula sa iyo ay lalabas. At yung lalabas, ang kanyang pinanggalingan mula ng una, mula ng walang hanggan. Hindi tao yung lalabas na yun. Galing yun sa mula ng una mula ng walang hanggan. Okay, sinabi mo ilalabas. Kailan ilalabas? Noong wala pang sanlibutan o meron ng Bethlehem, nakausap ang Diyos. Categorical. Wala pang sanlibutan. Siya kasi yung karunungan at kapangyarihan ng Diyos ayon sa unang Korinto 1:24 Ang katunayan, sa Kawikaan ng 8 ng 22, inari ako ng Panginoon nung pasimula ng kanyang lakad. Sabi nung karunungan. Wala pang nililika, inari na siya ng Panginoon yung karunungan. Si Kristo yon, unang Korinto 1:24. Ang tinatanong ko kasi, sige, next question. Ang itinatanong ko, kung sino yung ilalabas ng Diyos. Kasi sabi mo, nailabas na, di ba? Sino yung ilalabas ng Diyos? Nakausap ng Bethlehem. Nakausap ng Diyos sa Bethlehem. Okay, sagot ko, dalawa kasi yung pagkalabas sa kanya eh. Yung unang-una, bago lalangin ng sanlibutan, Kawikaan 8 ng 22-31. Yung pangalawa, yung Hebreo 10:5, yung pagkakatawang tao yon. Yung lalabas sa Bethlehem. Sabi doon, hain at handog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan, ang sa akin ay inihanda mo. Yon, ipinanganak sa Bethlehem yon, natupad ang kasulatan sa Micah 5:2. Next question. Ibig sabihin, 2 beses nilabas ng Diyos si Kristo? Yes or no? Yes or no? Yes. Unang-una siyang inilabas, yung karunungan sa Kawikaan ng 8, inari ako ng Panginoon nang pasimula ng kanyang lakad. Ngayon, nung magkatawang tao siya, lalabas sa Bethlehem yon. Hindi ibig sabihin 2 beses lumabas na literal sa Diyos. Lalabas sa Bethlehem kasi nga nagkatawang tao. Pero nung hindi pa nagkakatawang tao yon, nag-e-exist na siya, nailabas na siya ng Ama kasi siya yung karunungan. Next question. Sinabi mo sa John 23 na pag taga-langit, hindi taga-ibaba, ay Diyos. Ang tinutukoy ba na taga-langit diyan si Kristo lang o hindi? Yes or no? Dito sa John 8:23, sarili niya yung tinuturo niya, yes. Kasi siya ang nagsabi niyan eh. Kayo yung mga taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Sarili niya yung sinasabi niya diyan. Walang iba. Taga-itaas talaga siya eh. Hindi siya taga rito, sabi niya. Kaya nga hindi tao yan, kapatid eh. Diyos yan. Nagtataka nga ako sa iglesia niyo eh. Bakit pinipilipit niyo mga talata? Next question. Paano yung mga apostol na sinabi ni Kristo na hindi rin sila taga-ibaba? Diyos rin ba sila? Ibang context naman yun. Siyempre, nakapagmana sila ng buhay na walang hanggan eh. Kaya, meron na silang parte sa langit. Iba naman yung kapatid. Iba naman itong sinasabi ni Kristo. Kaya ligaw talaga iglesia nyo eh. Sabog-sabog aral nyo eh. Damay-damay eh. Next question. Sabi mo, ang tao pag nasa langit, nagugutom pa sa tumatay. May nabasa ka ba sa Biblia na ang tao sa langit magugutom pa? Wala. Aral nyo yun eh. Sabi nyo, tao nung nasa langit, tao nung bababa, tao nung mangaral, tao nung pumanik. Aral nyo yun eh, taong nasa langit. Siyempre, ang tao tumatae. Kaya nga nagtataka ako sa aral nyo eh. Pag tumae yung Kristo nyo, babagsak sa iglesia nyo, dudume. Babaho iglesia nyo. Kasi tao yung Kristo nyo. Mali yan, kapatid. Maling aral yan. Pag ang tao ba hindi kumakain, tatay ba yun? Yes or no? Pwedeng tumae kahit hindi kumakain. Kasi ano yun eh, pwedeng nung kinain niya nung nakaraan, pwede niya pang itai yun. Kaya nga yung Kristo niya, nagtataka ako, taong nasa langit eh. Wala namang inidoro sa langit pag tumae Kristo nyo. Yung Kristo namin, hindi. Katawang ukol sa Espiritu yon. Unang Korinto 15:45. Next question. Sabi mo sa John 6:62, sa langit daw nanggaling si Kristo. Alam mo ba ang konteksto ng John 6:62 kung ano yung tinutukoy na pag-aakyatan ni Kristo? Yes or no? 10 seconds ako. Ang sabi ko sa John 6:62, hindi ganon. Sabi ko,
Kung makita niyong umaakit ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una, yun ang nakasulat eh. Next question. Ano ang tinutukoy na kinaroroonan ng anak ng tao noong una? Yung kaharian niya sa langit, diyan 18 ng 36, ganito ang sabi. Ang kaharian ko ay hindi sa sanlibutang ito. Kung ang kaharian ko ay sa sanlibutang ito, ang aking mga alipin ay makikipagbaka. Yan ang sabi niya kay Pilato. May kaharian siya sa langit. Wait lang. Yun yung kalagayan niya. Hari yun eh. Hari ng mga Next hari question. yun. Diyos Next pa question. yun. Sabi mo, may anak ng tao sa langit nang galing. May anak na ba ng tao sa langit noong Objection, una? moderator. Wala akong sinabing, Wait lang. Objection, affirmative, ano yan? wala akong sinabing may anak ng tao sa langit. Ang may sabi nun si Manalo sa pasugo nila, taong nasa langit. Hindi ako may sabi. Si Manalo, sisihin mo, tanungin mo dyan, wag ako. Okay. Meron bang counter objection? Wala daw siyang sinabing gano'n. Talata eh. Okay. So, ganito mga kapatid. Ito yung judgment natin. Brother Mario, during cross kasi, lalo na pag nagtatanong, hindi ako judge either sinabi mo yun or hindi ha. So, tinatanggap ko pa din yun as a valid question ni Brother Masasagot L. ako. At Brother L, pwede mong ulitin yung tanong or you can rephrase. Proceed ka bro sa Sige. question. Ulitin ko lang yung tanong. Proceed bro. Kasi nakalagay sa I'm ready. John 6:62. Ano nga kung makita ninyo umaakit ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una? Ano ang kinaroroonan ng anak ng tao noong una? Langit ba to yung Ayan. Wait Yan, sasagot ako, no? wait lang. Bro Mario. Gusto ko lang madinig yung huli kasi may parang categorical yun eh. Brother L. categorical? Ano ulit? Ano ang 62 na kinaroroonan ng anak ng tao noong una? Langit ba to o yung lupa? Langit or lupa? Parehas, langit at lupa. Sa Proceed. kawikaan kasi ng 8 ng 31, nagagalak ang karunungan sa lupang tinatahanan ng Ama. Tapos sa kawikaan ng 8:27, nang itatag niya ang langit, nandoon ako, sabi nung karunungan. Kaya parehas, lupang hindi rito. Lupang tinatahanan ng Ama at langit. Parehas nandoon yung karunungan. Narating niya yon. Next question. May verse Last yan, 50 letra por seconds. letra. Next question. Yung karunungan ba anak ng tao? Yes or no? Yes. Nung magkatawang tao, yes. Yes. Pero nung hindi pa nagkakatawang tao, anak yun ng Diyos, bugtong na anak yun. Objection yun. Hindi tao wait yun. lang. Time stop. Objection, Brother L, ano yan? Kasi tinatanong ko, yung kinaroroonan noong una ng anak ng tao, hindi nung karunungan. Okay. Brother Mario, meron ka bang counter objection or hahatol na ako? Hindi ko maintindihan yung tanong niya. Parang nahihilo na siya. Iba yung tanong niya kanina, tapos biglang nagtanong siya ulit. Okay. Kaya, Okay. pakalmahin natin. Okay, so ganito, Ulit. judgment muna Clarify. sa objection. Brother L, kanina kasi meron kang categorical na yes or no. Sumagot naman siya ng yes si Brother Mario. At doon sa pagpapaliwanag niya, either that is true or not, or it follows or not, tinatanggap ko pa din yan as a valid answer. Pero depende yan kay Brother Mario. Bro Mario, proceed ka sa pagsagot mo ulit or you can say Okay. next question. Okay, sabi ko, anak siya ng tao nung magkatawang tao. Pero nung hindi pa nagkakatawang tao yon, ayon sa unang 1:5 ng 1, ang sino mang nananampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos. Ang bawat umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. Anak yun ng Diyos eh. Na nagkatawang Next question. tao, kaya naging anak ng tao. Next question. Kailan ba siya ipinanganak ng Diyos? Noong una o sa mga huling araw? Categorical. Okay, sagot ko, may kanan 5 ng 2. Ang kanyang pinagbuhatan ay mula pa ng una. Mula ng walang hanggan ay lalabas sa akin. 7 minutes time. Oh. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating first cross ng negative.